Biglang napalingon ang mga hangal, dahil may narinig silang yapak ng isang tao. Nagsalita naman ang dumating na lalaki, saad nito. Sa wakas nakahanap ako ng iba pang mga awakeners. Sinabihan naman siya ng tatlong bugok kung sino siya, subalit ang dumating na isang awakeners ay ang ating bida. Agad naman nagsalita si Jiang Chen. Gusto kong makipagpalitan ng pagkain sa inyo. Huwag mag-alala, isa din ako sa mga awakeners na katulad ninyo. Narito lang ako upang magpa-level up lamang. Natuwa naman ang isang bugok. Saad nito, ano ito, natakot ako ngunit ito ay isang tao lamang. Dagdag pa ng bugok na ito. Siyempre maaari kaming makipagkalakalan sa iyo. Ngunit dito sa wilderness ay sa pagkain ay hindi mura kaya ano ang balak mong ipagpalit? Sumagot naman ang ating bida. Alam kong mayroon akong mahahalagang bagay na maaari kong ipagpalit. Ngunit napatingin naman ang isang bugok, ika nito mahahalagang bagay. Biglang lumapit ang dalawang bugok na ito kay Jiang Chen. Saad pa nila, kung pwede daw sana natignan nila ang item na ipagpalit ng ating bida. Agad naman nilabas ang kanilang mga sandata, napangiti naman ang ating bida, sa ginawang aksyon ng dalawang bugok. Itinaas ni Jiang Chen ang kanyang kamay, at ito'y nagsummon ng ilang spider, ngunit kinabahan naman ang dalawang bugok na ito, at pinagpawisan sa kanilang nakita. Nasambit pa nila, yun yung mga gagamba na dapat lipulin. Huwag mong sabihin sa akin na pinatay niya ba silang lahat na siya lang mag-isa. Humarap naman ang ating bida, at tinitigan ang tatlong bugok na may nakakakilabot na tingin. Dagdag pa nito, alam ko kung ano ang gagawin ninyo ngayon. Subalit si Jiang Chen naman ay ang kanyang kasalukuyang antas 17. Wala daw sa mood ang ating bida. Kaya sinabihan niya ang tatlong bugok na ito na umalis na bago pa nito pagpapaslangan sila. Natakot naman ang mga ito sa sinabi ni Jiang Chen, at sinabing aalis na daw sila ngayon, agad naman silang tumakbo papalayo. Inutusan naman ng ating bida ang kanyang summon na spider na bantayan nila ang paligid. At sabay hawi ng kamay nito. Napamura naman si Jiang Chen. Habang ito'y kumakain, sambit nito, mas mabilis daw siyang nagugutom ngayon, hindi na daw niya alam kung kailan ito unang nakakuha ng Little Nine. Hindi daw nito akalain na ang paggawa ng swarm ay magkakaroon ng side effect na ganito. Ang kanyang devouring value ay 2,768 at kailangan nitong maabot ang 1,000,000. Mangyaring mag-level up sa lalong madaling panahon. Akala ko noong una ay mas mabilis na tataas ang devouring value, pagkatapos makuha ang swarm hindi ko inaasahan na madodoble rin ang devouring value. Ito ay magdadala sa akin magpakailanman. Ang devouring value na maibibigay ngayon ng isang boss ay isang patak sa balde, kahit na ang lahat ng pugad ng mga hayop, na magagamit ng publiko sa mga awakener sa labas ng lungsod ng Jiang, ay maaaring hindi sapat para sa susunod na pagpaparami. Gayunpaman, narinig ko na ang mga pugad ng hayop at mga secret realms, na kinokontrol ng pagbabantay sa gabi ay hindi ibinunyag sa publiko, tila kung gusto kong makakuha ng higit na nakakasira na halaga, kailangan kong mag-ulat sa pagbabantay sa gabi hanggat maaari. Tinignan naman ni Jiang Chen sa kanyang palad, dagdag pa nito. Si Little Nine ay natutulog pa rin ay mukhang ang paggawa ng isang swarm ay nakakapinsala sa kanya. Napalingon naman si Jiang Chen, at nanlaki ang kanyang mata at nagsaad nito. Bakit andito ang babaeng ito? Nakaramdam ng isang labanan si Jiang Chen, at parang ang daming tao doon, ano bang nangyayari? Ngunit biglang bumangga naman ang babae kay Jiang Chen, sa kanyang pagtakbo, at ito'y natamba. Agad naman nagsalita ang babae at ito'y takot at pahyuto. Nagsalita naman si Luo Sandao, pagtakbo habang nagsasalita sa kanyang kalagayan, Ikaw ang isa sa nag-clear ng pugad ng spider. Mangyaring wag sabihin sa kanila na nakita mo ako, nakikiusap ako sayo. Saad naman ng ating bida sa kanyang sarili, bakit siya na naman, hindi ko man lang siya napansin. Hanggang ganito na siya kalapit, paano niya nagawa, teka parang naiintindihan ko na siya, siguro siya yung hinahabol ng mga patay gutom na yon. Gusto nang umalis ni Jiang Chen sa kanyang kinakatayuan, subalit huli na ang lahat, at nagsimulang nagsalita na ang mga patay gutom na hangal, ikaw na naman, ang tanawin na mag-isang magkampong dito, subalit hindi nagsalita si Jiang Chen, ngunit nagsalita naman ang boss, nagsaad naman ang patay gutom na si Zing Tai, ika nito may nakita ka bang babaeng tumatakbo, ngayon lang sabihin mo kung hindi papatayin ka namin ngayong araw,
Agad naman nagsalita si Yuan Wus at pinapatigil niya ang bugok na si Xing Tai. Lumapit naman ang hangal na si Yuan Wus kay Jiang Chen at sabing, "Mabilis kang mag-level up para sa isang uri ng paglikha. Hindi pa tapos ang araw, pero level 17 ka na. Lalo akong nagiging interesado sa iyo pero may kailangan akong apurahin ngayon, hayaan mong tanungin kita. May nakita ka bang babae ngayon na may itim na buhok?" Subalit napaisip naman ang ating bida at sambit nito. Napakalakas ng aura niya, parang nasa level 30 na siya. Higit pa sa lalaking ito, tumpak niyang nasabi ang aking profession at antas. Hindi ko alam kung mayroon ba siyang kagamitan sa pagtatasa. Sinagot naman ni Jiang Chen ang katanungan ng hangal na ito. Ngayon lang ako nakakita ng isang taong naglalakad sa ganang paraan. Ngunit hindi ako isang uri ng pag-unaware kaya hindi ako sigurado kung ito ang taong hinahanap mo. Agad naman ito tumayo at sabing, "Mabuti naniniwala ako sa iyo. Ngunit pinapayuhan kita ngayon na maging mas tapat." Bago man umalis ang mga hangal, dagdag pa nito, "Kapag nalaman kong tinutulungan mo siya, hindi ka pinahintulutan ng pamilyang Shao ng Qing Empire." Napabuntong hininga naman si Jiang Chen sa nangyari, kaya pala pamilya pala sila ng Qing Empire ang mga pamilya mula sa Imperyo. Mayroong lahat ng ranggo ay napakahiwaga sila, mahiwaga sila bihira maliban kung mayroong isang malaking kalamidad. Ang ilang mga buong pamilya ng kapangyarihan ay higit pa sa kakayahang sirain ang kalungkutan ng taong ito ng kapangyarihan ay binibigyang higit sa naisip ko, hindi magandang bagay na hindi naalala ng ganitong klaseng lalaki, at tuluyan na nga silang umalis. Dagdag pa ni Jiang Chen, "Mukhang hindi na ako pwedeng manatili pa dito, hindi na dito ligtas." Agad naman lumabas si Luo Sandao. At saad nito, siya daw ay ligtas na sa mga hangal, subalit hinawakan siya ni Jiang Chen sa kamay. Nabigla naman si Luo Sandao sa ginawa sa kanya, at nagsalita naman si Jiang Chen saad nito. "Noong nakaraan ay muntik mo na akong sirain at sa pagkakataong ito tinulungan na naman kita. Ngayon sabihin mo sa akin ang totoo, paano ka nasangkot sa grupo ng mga taong yun?" Sumagot naman si Luo Sandao. Sambit nito, "Ang aking pamilya ay may station ng freight light. Ang lalaking yun ay tinukso ng pera at nais na nakawin ang mga bagay namin na ini-escort at patayin ang lahat. Ngunit hindi niya inaasahan na ako ay makatakas at natatakot siya, na ako ay tumagas nito at magkalat ng mga chismis na kung kailan na hinahabol ako at ang patahimikin ako." Binitawan naman ni Jiang Chen ang kanyang paghawak sa kamay ni Luo Sandao. At dagdag pa ni Sandao, "Tatandaan ko na tinulungan mo ako, siguradong gagantihan din kita sa hinaharap." Subalit nagalit naman si Jiang Chen, sambit pa nito. "Gantihan mo ako, sino ba naman ang gustong madamay sa kalukuhan mo?" Subalit nagulantang naman ang ating bida at siya ay nakaramdam ng malakas na enerhiya. At ganun din naman ang naramdaman ni Luo Sandao, saad pa nito. "Hindi, may nag-barrier spell at na-detect na nila kami." Nagsaad din si Jiang Chen. "Huli na daw para makaalis ngayon at ang mga hangal na iyon ay bumalik." Hindi sila maniniwala kung sasabihin kong hindi ko siya kilala. Natahimik naman ang dalawa habang inaante ang mga hangal na magpikita. Ilang sandali lamang ay tuluyan na nga silang lumabas at namamula at nanlilisik ang mga mata nila. Sambit pa ng patay gutom na si Luan Wus, na sinungaling daw ang ating bida. Dagdag pa nito, huliin daw nila ang dalawa. Nagsalita si Sandao at pasiga nitong sinabi sa hangal na, "Inagaw mo na ang lahat ng pag-aari ng pamilya Luo ko, kaya bakit gusto mo akong patayin ng husto? Kung papatayin mo ako, hindi ka pababayaan ng pamilya Luo. At hinding-hindi ka hahayaang mamuhay ng payapa." Subalit sa kanyang mungkahi, pinagtawanan lang siya ng mga patay gutom na hangal. Sumagot naman si Luan Wus, habang ito'y nakahawak sa kanyang mukha. "Kaya iniisip nila na magaling sila dahil lang sa may pera sila. 100 taon na ang nakalilipas, kung wala ang proteksyon ng aming mga ninuno, sa pamilya Shao, ang nilikha ay matagal ng nalipol. Sa mata ng aking pamilya Shao ay wala kang pinagkaiba sa mga mababang magsasaka. Iyong lahat ng hayop na maaari naming katayin." Subalit tahimik at seryoso ang ating bida habang ito'y nakikinig sa dalawa. Dagdag pa ng hangal, kahit na gusto nilang mag-imbestiga. Gusto ba nilang imbestigahan, kung wala din lang naman silang mahanap? At ito'y nagpalabas ng isang spell sa kanyang kamay. Isang malaking barrier naman ang bomb alot sa lugar na kinakatayuan nila. Napatingin naman sa itaas ang dalawa, at nagsalita naman si Luo Sandao, "Ito ay ang Shao Family Prison Dragon Formation na hindi natin maiiwan." Nagsalita naman ang dalawang hangal.
Sundin ang mga salita ng Young Masters at walang iiwanan na buhay sa kanila. Sambit naman ng patay gutom na si Luan Wus. Pinatigil niya muna ang dalawa niyang kasama na naghahanda ng pag-atake. Kahit na, ang babaeng iyon mula sa pamilyang Luo ay dapat mamatay ngayon, medyo interesado ako sa uri ng Creation Type Awakener. Uri ng paglikha ng antas ng Divine, isang karaniwang propesyon na iba ako sa iba na hindi alam kung ano ang gagawin, binibigyan kita ng pagkakataong makuha ang lahat sa ilalim ng langit ngayon. Itinaas nito ang kanyang kamay at sabing, hulihin ang babaeng iyon, at ililibre ko ang buhay mo at papayagan kitang magtrabaho para sa amin. Ano sa tingin mo? Ngunit natawa na lang ang ating bida sa pinagsasabi ng patay gutom na hangal. Subalit kinabahan naman si Luo Sandao. At sinabihan niya si Jiang Chen kung gagawin ba nito ang sinabi ng hangal. Hindi naman pinansin ng ating bida ang sinabi sa kanya ni Sandao. Bagkus galit nitong sinabi sa patay gutom na, ang bastardong pamilya Xiao ay talagang marunong gumawa ng mga mungkahi, at sinabihan pa nito na ang kapal daw ng mukha nito. Tinanggihan naman ng ating bida ang alok ng patay gutom na si Luan Wus. At sinabihan pa niya ang mga hangal kung gusto daw nila ng labanan ay sumugod na daw sila ng sabay-sabay. Talagang seryoso si Jiang Chen sa kanyang sinabi at nagpalabas ito ng aura, napamura na lang ang patay gutom na si Luan Wus at nag-aksaya lang daw ito ng laway. Sinabihan nito ang kanyang tauhan na patayin ang dalawa, agad naman sumugod ang mga hangal, nagsalita naman ang isa wag daw nito atakehin ang ating bida dahil maaari daw siyang gumamit ng lason, subalit sa kaalaman ng mga hangal ay, hindi lang poison ang kakayahan ng ating bida. Agad naman inactivate ni Jiang Chen ang kanyang skill, at may lumabas na kulay berde sa kamay nito. Nabigla naman ang hangal. Hindi lang daw pala poison ang kayang gawin ng ating bida, at may lumabas sa sahig na isang ugat. Ilang sandali lamang at sila ay nabalutan nito. Napasigaw na lang ang mga hangal dahil hindi sila makapiglas sa nakabaluti sa kanilang katawan na ugat. Ang ilang hangal naman ay pinuputol nila ang mga ugat na lumalapit sa kanila. Nagsaad naman ang isang hangal na putulin daw ang ugat na ito dahil mahina lang daw ito. Subalit nagsaad naman ang patay gutom na si Luan Wus, sinabihan niya ang kanyang tauhan na ang bobo daw nito. Ito ay upang harangan ang paningin natin at siya ay aatake. Subalit huli na nang nalaman nila ang plano ng ating bida, nakapagsama na ito ng maraming spider. At lalong kinabahan naman ang bugok, na si Xing Tai, at ilang sandali lamang at nag-unleash ng pag-atake ang mga spider ng sabay-sabay, hindi naman naiwasan ng mga bugok ang atakeng yun, at tinamaan mga ito at binawian ng buhay. Subalit nasalag naman ng hangal na si Xing Tai ang pag-atake ng spider gamit ang kanyang sandata. Napatingin naman ang hangal sa itaas. Habang pasugad ang spider, saad pa ng hangal na ito. Galing talaga sa halimaw ang lason, at ito'y napaisip, hindi na daw nito maiiwasan pa ang pag-atake ng spider. Subalit may nagsalita na tumabi daw ang basurang si Xing Tai. Agad naman tumapak sa balikat ang patay gutom na si Luan Wus sa balikat ng hangal at tumalon. Nabigla naman ang ating bida sa ginawa ng patay gutom. Naghanda naman ng isang pag-atake ang hangal na si Luan Wus. Ginamit nito ang kanyang Koning 9 Forms First Form. Kinabahan naman ang ating bida. At saad pa nito, mas mabilis pa daw ito kaysa sa kanyang Poison Mist. Lumabas naman ang isang dragon. Xiao Family's Secret Technique Chasing Dragon. Dagdag pa ng bugok na ito. Bastardo, alam ko na mahirap kang pakitunguhan, ngunit ikaw ay nasa level 15 na masyadong mababa at hindi ka pa mabilis, ang paggamit ng espada na ito ay sapat na upang paslangin ka. Pinakawalan na nga nito ang kanyang hinandang pag-atake. Subalit nanlaki naman ang mata ng patay gutom na ito. Hindi niya inaasahan na alag ito ni Luo Sandao gamit ang kanyang Hidden Profession Earth's Eternal Shield, subalit makikita natin na nagtamo pa rin ng matinding pinsala si Luo Sandao, at may lumabas na dugo sa bibig nito kahit nasalag pa niya ang pag-atake ng patay gutom na si Luan Wus. Nabigla naman si Jiang Chen sa pagsalag ni Luo Sandao gamit ang kalasag nito at sabing, ang babaeng ito ay isang defense type. Napamura na lang at naggagalaiti ang patay gutom na si Luan Wus, hindi daw siya makapaniwala na nagawang nasalag ni Luo Sandao ang kanyang pinakawalang pag-atake. Agad naman kinontrol ni Jiang Chen ang mga spider na umatake sa hangal. Subalit nagsalita ang hangal na si Xing Tai at sabing, "Young Master, tumingin ka sa likuran mo.
ngunit malapit nang tumama ang pag-atake ng spider sa hangal na si Luan Wus. Subalit bago man tumama ang pag-atake ng spider at hinawakan niya si Xing Tai at kanyang pinagsalag ito. Ilang sandali lamang at tumama na nga ang atakeng yun at tinamaan ang hangal na si Xing Tai, at isang pagsabog ang naganap, at agad naman binawian ng buhay si Xing Tai. Nagsaad naman si Jiang Chen. Ang bastos na bastardong yun, ginamit ang isa sa iyong mga tauhan, para harangan ang pag-atake. Nagsalita naman ang hangal, at sinabihan niya si Xing Tai. Kung kaya mong gawin ang tama para sa akin, hindi kita pinalaki ng walang kabuluhan. At sinabihan niya si Jiang Chen na ang lakas daw nito. At dagdag pa ng patay gutom na ito, hindi daw siya makapaniwala na mapipilitan siyang gamitin ang Dragon Yuan Peel. Agad naman nilabas nito ang peel at kanyang sinubo ito. At sambit pa nito, dito na daw magtatapos ang kanilang laban sa susunod niyang pag-atake. Agad naman nagpalabas ng nakakatindig balahibong aura ang patay gutom na si Luan Wus, at may isang pulang mata na lumabas sa kanyang likuran. Dagdag pa nito, pupugutan daw nito ang ulo ng ating bida. Naghanda na nga ng isang malakas na pag-anganghangal, at isang dragon ang namuo sa kanyang ginawang pag-atake. At nakaramdam naman ng kunting kaba ang ating bida, hindi daw niya kung ano ang mangyayari kung tumama sa kanila ang atakeng yun. Ginamit ng hangal, ang Conning 9 form second forms. Subalit ilang sandali lamang at tuluyan ng pinakawalan nito ang Dragon Subduong Slash ni Luan Wus. Bumulosok ng napakabilis ang dragon sa kinaroroonan nila Jiang Chen. Kinabahan naman si Luo Sandaw sa atake na ito, subalit hindi naman siya nagpatinag, at tinatagan nito ang kanyang sarili. Nagcast naman ng isang spell. Ginamit nito ang Enhanced Earth's Eternal Shield. Ilang sandali lamang at tuluyan nang tumama ang atake ng hangal na si Luan Wus. Isang malakas na pagsabog naman ang naganap pagkatapos tumama ito sa shield na ginamit ni Luo Sandaw. Habang nahihirapan ito sa pagsalag sa mga atake ng hangal. Nagsaad ito na, ang kanyang lakas ay nadagdagan ng ilang beses pagkatapos kumain ng peel. At hindi na kinakaya pa ng aking shield at baka mamatay pa kaming dalawa dito. Lahat ng kanyang pag-atake ay nakamamatay. Nakakagulat na ang atake niya kanina. Hindi ako makapaniwala sa kanya. Mayroon pa ring kapangyarihan ng hangal na ito at hindi nauubusan ng lakas sa pakikipaglaban. Ngunit same time at inaalisan naman ni Jiang Chen sa likod habang pinapanood ang nangyayari. Subalit patuloy naman sa paggamit ng Dragon Subduong Slash ang hangal. At nag-unleash ito ng napakaraming slash ng malalakas na pag-atake. Naging seryoso naman ang mukha ng ating bida, at itinaas nito ang kanyang kamay na may marka. At sambit pa nito, napakalupit at may pambihirang lakas, ang hangal na patay gutom na ito. Hindi daw niya gusto makitungo sa ganitong uri ng lalaki. At dagdag pa nito, hindi ako dapat magpakita ng anumang awa. Agad naman nagpalabas ng mapanindig balahibong aura si Jiang Chen, kinabahan naman ang hangal na si Luan Wus, sa naramdaman nitong aura at nakitang hindi mabilang na spider. Umaapaw ang napakalakas na aura ni Jiang Chen at amulaw ang mga mata nito. Napatingin naman si Luo Sandaw, kay Jiang Chen habang ito'y nasa likod. At sinabihan niya ang ating bida na isang creation type daw ito. Ilang sandali lamang at nagbigay ng hudyat ang ating bida sa kanyang mga summon na spider na umatake. Subalit lalo pang nakaramdam ng takot ang patay gutom na si Luan Wus. At sumugod na nga ang mga spider, at umatake ng sabay-sabay. Ngunit nasesalag naman nito ng hangal, ang bawat atake ng spider. Subalit muling ginamit ng hangal ang kanyang Dragon Subduong Slash, at sabing hindi daw alintana ang dami nilang lahat sila ay insekto pa rin. At iniwas-iwas na nga nito ang kanyang sandata na tumama naman sa mga spider. Subalit hindi naman hinayaan ng ating bida na basta-basta na lang mapapatay ang kanyang summon. Isang kumpas lang nito ng kanyang kamay at bumabalik ito sa dati ang nahating katawan ng spider. Napasigaw na nga ang hangal sa kanyang pag-counter-attack bakit daw hindi daw maubos-ubos at mapatay-patay ang mga spider. Habang nanonood ang dalawa, at sinabihan nito ang hangal kung hanggang kailan daw ito tatagal sa laban. Habang galit na galit at pulang-pula naman ang mata ng patay gutom na si Luan Wus. At ginamit niya ulit ang kanyang Dragon Subduong Slash. Isang slash ang kanyang pinakawalang atake at lumabas ang isang nagwawalang dragon, at agad naman nilamon nito ang nakakasalubong nitong spider.
ngunit hindi naman ito sapat para ubusin ang mga bilang ng spider. Subalit sa kanyang pag-atake, ay hindi na nito nasalag pa ang atake ng isang spider, kinagat ito sa kanyang braso. Napamura na lang ito at sabing, "Na-poison ang kanang kamay ko, hindi ko na magamit ang espada ko." Wala na daw siyang pagpipiliin pa. At may kinuha ito na isang bagay sa loob ng kanyang damit. Subalit ang isang bagay na iyon ay isang life jade protector. At agad naman nitong ginamit ang kanyang nilabas na bagay sa damit nito, ang life jade protector. Isang malakas naman na pulang aura na lumabas sa patay gutom na ito. At napawalang bisa naman ang pag-atake ng mga spider. Dagdag pa nito, ano sa tingin mo ang ilang mga sirang insekto ay maaaring tumagal pa ako? Ang dakilang Xiao Yuanwus ay buhay pa, nasambit naman ng ating bida. Anong treasure ito? Paano ito aagiging napakalakas? Ginamit na din ni Jiang Chen ang kanyang skill na Overlord of War. Subalit hindi ito amubre sa shield ng hangal. Tuwang-tuwa naman ang hangal. Saad nito, kapag na-activate ito, maaari nitong harangan ang lahat ng panlabas na pag-atake. Sa Life Jade Protector na ito, imposibleng saktan mo ako. Habang naglalakad palapit ang patay gutom na hangal, dagdag pa nito. Talagang hindi inaasahan na masulok mo ako hanggang sa ganito kahaba. Ikaw ay talagang hindi ka panipaniwala. Ngunit ngayon nakikita mo na kahit na gamitin mo ang lahat ng iyong mga trump cards, magagawa mo ang lahat sa akin. Nakalapit na nga ang hangal. Sambit pa nito, muli, hanggat handa kang sumunod sa akin ng buong puso, maaari kitang payagan na sumali sa pamilya at bibigyan kita ng surname na Xiao. Ito ang pinapangarap ng maraming tao, mas mabuting huwag kang maging walang galang. Sumagot naman ang ating bida. Saad nito, grabe, sanay ka na sa pagiging young master na hindi mo man lang makita ng malinaw ang sitwasyon, sinusubukan mo pa ring i-buff ang iyong paraan palabas. Sumagot naman ang patay gutom na hangal. Okay lang kung hindi ka pumayag, hindi kita mapapatay ngayon. Ngunit paano ang bukas, o sa makalawa, at pinalandakan pa nito, sa ating bida kung ano daw ang masasabi nito tungkol sa lakas ng pamilya Xiao. Sa tingin daw niya kaya bang makipagsabayan sa pakikipaglaban si Jiang Chen, natuwa naman ang ating bida. At sinabihan niya ang hangal, "Di ba sabi mo noon na kahit gusto mong mag-imbestiga, dapat may matunten? Ano ang mangyayari kung mamatay ka ng walang may iwan na kahit isang buhok?" At may isang bagay na lumabas sa likuran ng patay gutom na si Luanwus, napalingon naman at naanlaki ang mata nito sa kanyang nakita. Ngunit si Jiang Chen ay nakangiti na parang demonyo. Nagising naman si Xiao Jio at ito'y lumabas na anyong zerg. Sumambulat sa harapan ng hangal. Ang malaking zerg, nagising si Xiao Jio sa kanyang pagkatulog at lumabas ito para kumain. Agad naman nakaramdam ng takot ang patay gutom na si Luanwus. Habang nakatingin ito sa itaas, hindi naman siya makagalaw dahil sa pressure na nilalabas ng zerg. Wala nang nagawa ang hangal, kundi sumigaw na lang. Agad naman umatake si Xiao Jio at gamit nila ang kanyang galami. At hindi na nga naiwasan pa ng hangal ang ataking yun, napasigaw na lang ito ng malakas sa natamo nitong pinsala. Sambit pa nito, paano ito posible kung anong uri ng insekto ito? Saad naman ni Jiang Chen, ikaw at ang iyong Life Jade Protector ay magiging mabuting nutrisyon para kay Xiao Jio. Umatake ulit ang zerg sa hangal, at isang malakas na pagsabog ang naganap. Tinamaan ulit ang hangal, at tuluyan nang nabasag ang ginamit nitong shield. Nagawa pang magsalita ang patay gutom na si Luanwus kahit matinding pinsala na ang natamo nitong pinsala. Hindi daw makapaniwala ang hangal at paano daw nawasak ang kanyang shield sa pag-atake sa kanya ng zerg. Nag-unleash ulit ang zerg ng isa pang pag-atake, at nang malapit nang tumama ang galami nito sa hangal. Ilang sandali lamang at tuluyan nang nangyari ang ating inaasahan. At isang malakas ang pagsabog ang nangyari. Ilang sandali lang ay tuluyan nang nawala ang usok at makikitang wala na ang hangal at bakas na lang ng dugo ang makikita sa sahig. Nagsaad naman si Jiang Chen at sinabihan niya si Xiao Jio na bumalik na ito sa anyong tao. Agad naman ginawa nito at tuwang-tuwa naman si Xiao Jio at isang pagyakap naman ang ginawa nito sa likuran ng ating bida. Saad pa niya, ang Xiao family daw ay no match daw sa kanila. Napatingin naman si Jiang Chen kay Luo Sandaw. Habang nakaupo sa sahig si Luo Sandaw, hindi niya maiwasan ang kaba sa kanyang nakita. Nagsaad pa ito sa kanyang isipan,
ang paraan niya para sa pakikipaglaban ay nakakatakot. Ngayong alam ko na ang sikreto niya, papatayin ba niya ako para tumahimik ang bibig ko? Napatingin naman si Jiang Chen kay Luo Sandao, at sinabihan niya ito na. Nandito ka pa rin. Ano ang dapat kong gawin? Kinabahan naman ito sa mungkahi ng ating bida. Dagdag pa nito, sana bigyan mo ako ng dahilan para hindi kita patayin, at inilabas nito ang kanyang summon na spider. At agad naman nagsalita si Luo Sandao habang ito'y kinakabahan. At itinaas nito ang kanyang kamay. Ito ang lahat ng kayamanan na mayroon ako sa akin, ito ay nagkakahalaga ng higit sa 10 milyon. Ito talaga ang aking lifeline, ibinibigay ko ito sa iyo. Kinuha naman ni Jiang Chen ang isang bagay sa kamay ni Sandao. Sambit pa nito, medyo sincere ka pero nakakalungkot na masyado ka ng maraming alam. At marunong ka rin magsinungaling. At lalong kinabahan at natatarante si Luo Sandao sa sinabi ni Jiang Chen sa kanya. Agad nitong itinaas ang kamay nito. At sabing, ako si Luo Sandao, sumumpa sa langit na kung magsinungaling ako sa aking mga benefactors, tatamaan ako ng kidlat ng 5 beses. Seryoso ako, benefactor, hindi ko alam kung ano ang iniisip ng mga magulang ko, pero nagsasabi talaga ako ng totoo at ito ang aking ID. Agad naman kinuha ni Jiang Chen ang ID, at nakita nito ang cute na mukha ni Luo Sandao, tinanong nito kung siya ba talaga ito. Ginaya naman ni Luo Sandao ang kanyang picture sa ID. At saad pa nito, ang larawan ay kinuha 2 taon na ang nakakaraan, hindi pa rin ako nagkaroon ng aking paglaki noon. Hindi kasi ako pumayat. Naging seryoso naman ang mukha ng ating bida, sambit pa nito. Ngunit hindi pa rin garantisadong itatago mo ang sikreto sa huli, isang patay na tao lang ang hindi nagsasabi. Ngunit sinabihan niya si Jiang Chen, na huwag mag-alala, at kinuha nito sa kanyang inventory ang isang scroll. Nabigla naman si Jiang Chen sa inilabas ni Luo Sandao. Ang scroll na ito ay isang seal scroll kung ang defaulter ay nagbubunyag ng sikreto na agad silang mamamatay. Si Luo Sandao ay nanumpa na protektahan ang mga lihim ng skill ni Jiang Chen hanggang sa kamatayan. Ngunit takot daw si Luo Sandao sa kamatayan. Hindi daw nito akalain na magkakaroon siya ng seal sa ating bida. Pumayag naman si Jiang Chen na hindi na niya ito papatayin dahil pinirmahan daw nito ang seal scroll na ito. At tinanong pa ni Jiang Chen kung magkano daw ang halaga ng scroll na ito. Sinagot naman agad ni Luo Sandao. Nagkakahalaga daw ito ng 10 milyon. Hindi naman naniwala ang ating bida. At nagpalabas pa ito ng malakas na aura, at sambit pa nito. Ibig sabihin, ang tanging mahahalagang bagay sa storage ring ay ginamit mo lang. Nagtaranta naman si Luo Sandao at saad nito, huwag kang magalit benefactor, hanggat kaya mo akong ihatid pa uwi siguradong hindi ka patas ang pakikitungo ng aking mga magulang sayo. Subalit hindi naman ito pinansin si Jiang Chen at ito'y tumalikod na, bago man siya umalis, sinabihan niya si Luo Sandao na mag-uulat daw ito bukas sa Night Watch nang umaga nagkaroon ng masyadong maraming pagkaantala, at mag-ingat daw ito. Nagsaad naman si Luo Sandao, benefactor, ang pagpapauwi sa akin ay mas malapit kaysa sa pagpunta sa Night Watch. May teleportation station ang bahay ko, ginagarantiya ko na hindi ka mahuhuli. Ilang sandali lamang at nakarating na sila sa magandang bahay nila Luo Sandao na malapalasyo. Hindi naman makapaniwala ang ating bida na ganito pala kay Aman ito. Ngunit sa loob ng palasyong ito ay may isang nagsasalitang babae at may mga nakaluhod na mga taong nakabaluti. Saad naman ng babaeng ito, pagnanakaw ng pera at pagpatay ng mga tao. Lumalampas na ang pamilya Xiao. Sagad na daw hanggang buto ang kanilang ginagawang kasamaan. Nagsaad naman ang mga nakabaluti, Madam pakiusap kumalma ka. Lahat sa amin ay nararapat na kamatayan ang gawin sa mga Xiao family. At isang lalaking lumapit, ang lalaking ito ay ang ama ni Luo Sandao. Asawa ko pakiusap pigilan mo na ang galit mo. Ang pinakamahalagang bagay ay nakabalik ng ligtas ang ating anak na si Luo Sandao. Subalit hindi naman ito natigil. Ang pamilya Xiao ay isa sa mga dakilang pamilya mula sa imperyo ng Jin na hindi natin kayang labanan. Sinabihan naman si Jiang Chen, habang nakangiti ang dalawang mag-asawa. Jiang Chen, tama, maraming salamat sa pagligtas sa aming anak na si Luo Sandao, mangyaring tanggapin ito. Oo, ang aming benefactor, inayos ko na. Break na mag-almusal kaya kumain bago umalis sa teleportation ay ilang saglit lang.
Masayang kinuha ni Jiang Chen ang black card, at sambit pa nito. Kakain lang daw siya ng kaunti. At ihahatid si Jiang Chen doon. Ilang sandali lamang ay kumain na ang ating bida, subalit sa sinabi nitong konti lang ang kakainin nito ay tila walang katapusan. Nagsalita naman si Luo Sandao. Sinabihan niya si Jiang Chen na, hindi kailangang magmadali benefactor. Maaari kang kumain ng higit pa kung gusto mo, subalit habang abala sa pagkain ng ating bida. Nakangiti naman ang mama ni Luo Sandao, kinausap nito ang kanyang asawa saad nito. Kahit na sinabi ng aming anak na babae na siya ay uri ng paglikha na siya ay nasa divine level din, bilang isang bagong awakeners, maaari na niyang iligtas ang isang tao mula sa mga kamay ng pamilya Xiao, napahawak naman sa kanyang baba ang asawa niya, at sambit nito. Oo. Bagamat hindi niya sasabihin, tiyak na hindi siya walang kwenta gaya ng hitsura niya. At medyo gwapo din siya at ang gumagawa ng recap. Nagkatitigan naman ang dalawang mag-asawa, at batid nila. Kung matutulungan niya tayong labanan ng pamilya Xiao. At kung kaya niyang protektahan ang anak natin, lumapit naman ang mag-asawa sa kanila Jiang Chen. At masaya nitong sinabi ng babae, Jiang Chen, wala ka pang girlfriend diba? At ang sandaw namin ay wala ding boyfriend. Hindi mo ba naisip na maganda lang ang tinatagong propesyon sa pamilya namin? Sanay din siya sa pagnenegosyo at pagiging financial manager. Habang nakataas naman ang kamay ng lalaki, at sumang-ayon ito sa sinabi ng kanyang asawa, at dagdag pa nito. Ang pinakamahalaga ay, ang ating sandaw ay may gintong figure na 36, 24, 36 siya ay may parehong kagandahan at utak. Ako naiisip ko na ang pangalan ng magiging apo ko. Subalit hindi naman inaasahan ni Luo Sandao sa mga sinabi ng kanyang mama't papa nito. Ngunit makikita natin si Jiang Chen matapos nitong marinig ang sinabi ng dalawang mag-asawa, at naluwal nito ang iniinom nitong tubig. Kumari pa naman sa pagtakbo ang ating bida, saad pa nito. Salamat sa hospitality. Busog na ako ngayon at may apurahang bagay na kailangan kong gawin. Sinabihan naman ng lalaki si Jiang Chen na mag-usap na lang daw ulit sila sa susunod na araw. Ngunit napaiyak naman si Sandao, habang nadidismaya naman ang kanyang ina. Sinabihan naman nila si Sandao, ang aking anak, ang lalaki ay umalis na bakit hindi ka sumama sa kanyang bilang asawa at nakikita mo siya. Sandao, huwag kang mag-alala, may lokasyon ng itim na card na ibinigay sa kanya ng iyong ama, para masundan mo siya kahit saan siya magpunta. Subalit umahagulgul naman sa pag-iyak si Sandao. At naalala nito nung nakita niya si Jiang Chen na nagpalabas ng nakakatakot na aura. Saad pa nito sa kanyang isipan. Kahit sobrang lakas at gwapo niya, nakakatakot din siya. Pero kahit nakakatakot siya ay talagang napakagwapo at malakas. Lumipat ang eksena kung saan sa family Xiao. At may isang lalaki na galit at nagpapalabas ito ng nakakatakot na aura. Ang lalaking ito ay lolo ng hangal na si Luan Wus ang pinatay ng ating bida. Ang lalaking ito ay si Xiao Yuanshan, ang leader ng Xiao family. Nagsaad naman ito, bastardong Yuan Wus, nabasag ang life jade protector na ibinigay sa kanya, at hindi kayang wasakin kahit sinong nilalang man, ngunit nabasag daw ito at nasawi pa ang kanyang buhay. Gumawa ng masusing pagsisiyasat at sabihin sa akin kung sino ang gumawa nito. Nagsalita naman ang isang lalaki. Lolo, ang pinsan ko ay nasa 20s na at kaka-level 30 lang. Pangalawang paglipat, ito ay walang alinlangan na isang pag-aaksaya. Ang taong ito ay si Xiao Bihan. Kung ano ang ikinalulungkot tungkol sa pagkamatay ng walang kwentang tao ay hindi katumbas ng iyong galit. Dagdag pa ng hangal na si Yuan Shan. Yuan Wus, ang mga kwalipikasyon ay talagang pangkaraniwan at mas mababa kaysa sa iyo. Hindi nakakalungkot na namatay siya. Pero sa huli, apo ko siya at dapat alam ng salarin kung sino ang namiss niya. Gusto kong malaman kung sino sa teritoryo ng Daxia ang may lakas ng loob na labanan ako. Sumagot naman ang hangal na si Xiao Bihan, sige lolo, hindi muna kailangang mag-alala tungkol sa isang maliit na bagay. Pagkatapos kong makilahok dito kampo ng Chanzhou, kahit sino pa sila, papaslangan ko sila para sa iyo, at ito'y nagpalabas ng itim na kuryente sa kanyang kamay. Sa kabilang banda, nakarating na nga ang ating bida sa Night Watch, at agad naman siyang binati at sinalubong ni Commander Jigang at ang mga kasamahan nito, saad ni Jiang Chen at sinabing narito ako para magtrabaho sa Night Watch. Agad naman lumapit si Commander Jigang at hinawakan nito ang balikat ni Jiang Chen,
saad naman nito sa kanya. Sa wakas dumating ka na, hinihintay ka namin. Ipapakilala muna kita sa mga kasamahan natin. Ang babaeng yon ay si Yun Xiaoke, level 45 support siya dati at pinakabata, pero inagaw mo na yung spot na yon. Ngunit napahawak naman sa bibig ang babae at namamula ang kanyang pisngi nung makita niya ang ating bida. Nagsaad naman si Yun Xiaoke, "Wow, sobrang gwapo, first time kung nakatrabaho ang ganitong sobrang gwapong tao," at siya naman si Duan Feng. Walang gaanong sinasabi ang level 49 shooter at medyo proud siya. At sinabihan niya ang ating bida na kinagagalak nitong makita siya. At ito naman si Chu Bulang, level 49 armored warrior, maliit siya pero napaka-resilient, at madaldal din siya. Saad nito habang ito'y nakangiti, "May kilala akong sino ay may banal na antas ng propesyon, ito ay sapat na para sa akin upang ipagmalaki ang tungkol sa habang buhay." At ang babae naman na ito ay si Tang Jin, level 61 third transfer fire mage, deputy commander din siya at magaling magluto. Nagsalita naman ang babae habang ito'y nakangiti. Sinabihan niya si Jiang Chen, "Sundin mo si Tita Tang mula ngayon at makakain ka na ng masarap." Nagsalita naman si Jiang Chen habang ito'y nakangiti, "Salamat sa lahat, ang isang uri ng paglikha na tulad ko ay hindi gaanong. Hindi ba lahat ay medyo masigasig kahit na ako ay banal na antas? Ang uri ng paglikha ay karaniwang hindi pinapaboran ng mga tao." Sambit naman ni Commander Jigang. Sarkastiko nitong sinabi sa ating bida, "Ano ang mali sa uri ng paglikha? Ang isang banal na antas ay isang banal na antas. Huwag makinig sa hindi mahahalaga na kalokohan, hindi namin lahat ay minamaliit ka." "Oo Jiang Chen, lalo na't pinili mo kami, ito ang magiging tahanan mo sa hinaharap." Umakbay si Commander Jigang kay Jiang Chen at dagdag pa nito, "Sige, magnegosyo muna tayo. Oo, gusto ka naming i-sign up para sa kampo ng pagsasanay sa Changzhou sa loob ng 3 araw upang makakuha ng ilang mga mapagkukunan, ngunit mayroong isang kondisyon na maging antas 20 o mas mataas, hindi ko alam kung gaano karaming mga antas ang kailangan mo." Sumagot naman si Jiang Chen, "Uncle G, ako ay kasalukuyang nasa level 17 na." Subalit nagulat naman si Commander Jigang sa sinabi ng ating bida. Hindi siya makapaniwala na 3 araw pa lang daw na nakaraan at siya ay na-weekend at nasa level 17 na daw ito. Natawa naman ng malakas si Commander Jigang, natsaad pa nito, "Buti hindi kita hinusgahan ng mali, walang alinlangan na isang banal na talento ka. Hindi mahirap mag-level up ng 3 beses, pinapirma kita sa Changzhou camp mamaya." Subalit naging seryoso naman ang mga kasamahan nila at may nakakatakot na titig, "Bakit daw hindi ka pa nagpindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa susunod nating video?" Naging seryoso naman ang mukha ni Commander Jigang, sinabihan niya si Jiang Chen, kung saan daw siya nakikipag-ugnayan sa sinumang makapangyarihang tao nitong mga nakaraang araw. Mayroong isang hindi kilalang third transfer awakeners na gumagamit ng kanyang divine sense para imbestigahan ang iyong kinaroroonan. Napaisip naman ng ating bida, sambit nito, "Ikatlong transfer awakeners, huwag mong sabihin sa akin ang pamilyang Xiao."